Hala? Ano yan? Anong ginagawa mo, Takero? Kine-check ko lang kung bagay. Tingin ko bagay naman eh. Bagay? Bagay saan? Hindi lang ako sure kung sa Muntinlupa ba o sa Manila Zoo. Nakaka-curious naman yan. Patingin nga ako. Halika. Check mo. Tingnan mo. Pakita ko sa'yo, ha? Oh. Diba? No, diba? Bagay. Halika dito. Tingnan mo ulit. Oh, diba? Bagay na bagay, diba? Hindi lang tayo sigurado kung pang Muntinlupa, kung pang Mandaluyong, o pang Manila Zoo. Kasi medyo exotic eh. Uy, hindi mo ba alam yung ginagawa mo ngayon? Defamation yan. Defamation ba yon? May kaso yung ginagawa yan. ko ngayon, defamation? Pwede kang makulong. Ganun ba? Oo, pwede kang makulong dyan. Hindi mo ba alam? Sige, ulitin mo yung ginagawa mo kanina. Tingnan ko ulit? Sige. So, kamusta mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ito simpleng vlog lang naman po itong gagawin ko na to, dahil po, kalat na po ngayon ang balita at hindi po lingid po sa kaalaman natin na nagbaba na po ng desisyon ang Court of Appeals para ibasura. Tandaan nyo, binasura yung apela ni Maria Ressa sa kasong cyber libel ng RTC. Kinatigan ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC na guilty si Maria Ressa ng paninirang puri. Tandaan nyo, si Maria Ressa ay mapanirang puri. Kasi nga po, guilty nga po siya sa husgado po. So ngayon, madami pong natuwa. Especially po yung mga BBM supporter, yung mga loyalista, at saka yung mga DDS. Madami pong natuwa sa balitang ito na malaki na po ang tsansa na makulong si Maria Ressa. Bago tayo magpatuloy, habang nire-research ko po si Maria Ressa, medyo nabahala po ako. Dahil po, meron pong paraan na kahit na guilty si Maria Ressa, ay meron pa rin pong tsansa na hindi po siya makulong. O ito hindi to clickbait hindi to chismis hindi ako katulad ng ibang vlogger dyan na nagko-content ng haka-haka. Ito po, meron po akong ebidensya. Well, sa hindi lang po nakakaalam, so, si Maria Ressa po ay guilty po ng cyber libel sa RTC. So, pagdating po sa RTC, pwede po siyang umakyat sa Court of Appeals para po mag-apela. Well, ngayon po, andito na po si Maria Ressa sa stage ng Court of Appeals. Pero po, base po sa sistema po ng judicial po sa Pilipinas, pwede pa pong umakyat ang kasong ito sa Supreme Court. So, hindi pa tapos. So, sigurado naman po ako na iaakyat po ni Maria Ressa ang kasong ito sa Supreme Court. Kasi, hindi naman papayag ng makulong basta-basta itong si Maria Ressa, di ba? Well, ito po yung para sa akin ay medyo bad news. Kasi po, kung tatanggapin po ng Supreme Court itong petition ni Maria Ressa na para baliktarin yung desisyon ng mga mababang korte, ay mananatili pong nasalaya si Maria Ressa habang dinidinig po ang kaso. Dahil po, cyber libel lang naman po yan. Pero ito nga mga kababayan, bago natin pag-usapan yung pwedeng o posibleng gawin ni Maria Ressa para hindi siya makulong, ito po, daanan po muna natin itong ginawa po ng Rappler. Itong ginawa po ni Maria Ressa sa kasama po nating vlogger na si Sangkay Janjan. Kasi ito mga kababayan, sobrang bullshit nito. Sobrang fake news nito. Sobrang panloloko nito sa mga tao. At para sa akin din po, sanay na sanay talaga si Maria Ressa na gumawa po ng mga balita na mapanirang puri. At biktima po ngayon dito, para sa akin, biktima po dito si Sangkay Janjan. Ito, makikita po natin dito sa mismong post po ng Rappler kung saan CEO si Maria Ressa. Okay? Ito yung report ng Rappler, Okay? Vlogger Sangkay Janjan takes down 167 videos following Rappler's investigation. The now unavailable videos violate YouTube's policies on harassment and COVID-19 misinformation. Ito mga kababayan, hindi ata naintindihan ng Rappler kung ano ang YouTube policies. Mga kababayan, doon sa 167 na video na sinasabi po ng Rappler na na-take down po. At ang reason daw po, dahil daw po sa pag-violate po ng YouTube policies on harassment and COVID-19 misinformation, mga kababayan, 167 videos yan. Sa ganyang karami bang video na na-violate si Sangkay Janjan, sigurado po ako
na dapat po take down na yung channel niya. Hindi ba na, ewan ko no, hindi ba nag-iisip yung Rappler? Hindi niya ba naisip yung Rappler? 167 video ang sinasabi ninyo na nag-violate si Sangkay Janjan. Doon pa lang dapat na take down na yung channel niya. May Rappler investigation pa kayo nalalaman. Mga bobo talaga. Sorry. Ito lang yung hindi mag-gets po ng mga staff ng Rappler, no? Si Maria Ressa po, Amerikano yan. US citizen yan. Tapos kayo nagpapauto kayo sa kanya. Ginagaya ng staff ng Rappler yung estilo ni Maria Ressa. Well, mapapahamak kayo dito. Kasi unang-una, sira na yung credibility ninyo. Pangalawa, galit yung mga tao sa inyo. Pangatlo, worst case scenario, baka makasuhan din kayo or mag-guilty rin kayo ng cyber libel. O ito na nga, balik na nga tayo doon sa topic ngayon natin. So habang nire-research ko po si Maria Ressa, nakita ko po at confirm po na si Maria Ressa po ay dual citizen. So ito nakita ko to sa article ni Bobby Tiglaw, no? Basahin ngayon natin to, no? Right after Ressa was arrested, the US Embassy issued a statement, a rare one. Her media outfit Rappler itself reported, which said, "We hope the charge against the journalist and Rappler CEO Maria Ressa will be resolved quickly in accordance with the relevant Philippine law and international standards of due process." So nireport ito mismo ng Rappler, no? At ang nakalagay po dito is in rare move. So ibig sabihin po, bihira lang itong ginagawa ng US Embassy na mangyayaalam sa judicial system ng Pilipinas. Well, dun pa lang, there's something fishy na mga kababayan, di ba? Tayo mga Pilipino, dito sa Pilipinas, meron tayong sariling judicial system. Sistema po ng judicial ang sinusunod natin dito sa bansa natin. Pero in rare move, bakit po nangialam po ang US Embassy sa sistema natin dito sa Pilipinas? Bihira na nga lang gawin ito ng USA, ay ginawa pa nila ito kay Maria Ressa. So there's something fishy na dito. Hindi lang yan na just bear with me, okay? So ito mga kababayan, no? Noong taong 1973, actually matagal na yon, 70, 80, 90, 2000, 2010. So 5 decades na po ang nakalipas is itinakwil na po ni Maria Ressa ang pagiging Pilipino. Si Maria Ressa po ay isang Amerikano na. So ito, nabasahin po ulit natin, no? Oath of US Allegiance. Ressa became a US citizen shortly after her family migrated to the USA in 1973. So ibig sabihin po mga kababayan, 1973 pa lang po ay American citizen na po si Maria Ressa. Okay, and then, so syempre no, Pilipino ka and then mag-American citizen ka. So dito po, bago ka maging American citizen, ay manunumpa ka po sa estado po ng Amerika. So ano yung sinusumpa ng mga Pilipinong nagpapalit ng citizenship sa Amerika? Ito, I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty. So, ibig sabihin mga kababayan, nanumpa po si Maria Ressa na tatalikuran na po niya ang pagiging Pilipino. O, so ito pa, no? So, dito po, malinaw po dito, no, na si Maria Ressa po ay isang Amerikano. So, ito mga kababayan, no? So, pabor talaga kay Maria Ressa na magkaroon siya ng dual citizenship. Dahil po, pinagbabawal po ng batas ng Pilipinas na maging CEO ang isang foreigner or magkaroon ng stockholder ang isang foreigner sa mga media outfits. Pero dahil nga po si Maria Ressa po ay nag-apply po ng dual citizenship. So, Amerikano, Pilipino po siya, pwede po siyang humawak or maging CEO ng Rappler na bulok. Isipin nyo lang, 1973, Amerikano na si Maria Ressa. And then eventually, mula 1973, na kung kailan niya tinalikuran ang pagiging Pilipino, bigla-bigla siya mag-a-apply ng dual citizenship para maging Pilipino para hawakan ang Rappler. Isipin ninyo, no, media outfit, foreigner ang may-ari, foreigner ang CEO. So ito na nga mga kababayan, ito na nga yung catch. Dahil nga po na American passport holder din po si Maria Ressa. So ibig sabihin po, meron din po siyang American passport. So pasok po si Maria Ressa sa extradition treaty ng USA at saka ng Pilipinas. Na alam naman po natin na meron pong history ang USA na nangangialam po sa judicial system dito sa Pilipinas kapag involved ang isang Amerikano. Example, naalala nyo si Rod Strunk? Ito pasintabi na lang po sa pamilya, no? Yung prime suspect po sa pagpatay kay Nida Blanca. Well, nangialam po dito yung USA. Kaya nga po hindi mahuli-huli itong tao na to para masampahan ng kaso dahil po nangialam po dito ang Amerika. At dahil po na American
passport holder din po si Maria Ressa, pwede niya rin po itong gawin. Pwede po siya magtago sa Amerika. At ito pa nga po mga ka-streetwise, no, ito pa nga no, mas lumaki po yung chance na posible nga pong magtago si Maria Ressa sa Amerika. Noong nagsalita po si Hillary Clinton. So pinagtanggol po ni Hillary Clinton itong si Maria Ressa. Ito sabi niya dito no, shutting down Rappler, a grave disservice. The people of the Philippines deserve sources of news and information, blah blah blah. So ang point ko po dito, pagtatanggol po ni Hillary Clinton si Maria Ressa. So anong pakialam ninyo mga Amerikano kayo? Wag nyo kami pakikialaman dito sa Pilipinas. Kaya po malakas po ang loob po ni Maria Ressa na gumawa ng fake news at gumawa po ng mga cyber libel na to dahil po siya po ay American citizen. At kung darating po yung chance na hahatulan na po siya ng Supreme Court, madali na po siya makapuntang Amerika. So isipin nyo lang, di ba? Isipin nyo lang, syempre, ikukulong ka. Syempre gagawa ka ng paraan para hindi makulong. So dahil nga po, ulitin ko lang, no? So dahil nga po na American citizen po si Maria Ressa is mangyayalam po ang Amerika dito tulad po ng mga ginawa nila sa mga previous instances na to. So kaya, ang kapal lang mukha, di ba? So yun lang po, nagawa ko lang po kasi ng content ito, no? Dahil nagulat lang ako, no? Kasi hindi ko alam to eh. So gusto ko lang po i-share sa mga sumusuporta po sa aking maliit na channel. So yun lang po mga kababayan. So ano pong masasabi niyo po sa content po natin ngayon? Comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto.